cumulative ng balance dun sa trust fund kasi ayun yung ang igagawa natin ng plan, yung full na trust fund. Ilan ba talaga yun pwede lang natin gamitin kung wala yung dapat natabayaran? Kasi nga, ang nangyayari, kaya halo na, may yung sitwasyon, di ba? May sitwasyon. Tapos, kaya halo ka doon sa sitwasyon, tapos mo kung kami napasok ko dyan, parang tayo magpapalagay sa sitwasyon yan. Ay, kita ko po, ay, nag-get ko po yung gusto niyong sabihin. Oo, kasi parang ako sa Hindi. ito na, bakit pinahalo yung mga pinadahalo ka doon na? Parang gawin. Baka pwede nating, sir, pang plan nung 2017 sa 2018, ibang plan na rin yung balance ng 2019. Hindi sir, may mga, sinisingil na itong 2020, kailang hindi po namin igino kasi walang plan. Hindi, may mga naniningil kasi sir ngayon na hindi namin igino kasi wala pang current na trust fund plan. Wala pa sir. Sa trust fund sir, hindi sa current. Yes sir, last year. Pero 2019 yun sir. Ngayon yung pag hindi ka nagamit, kasama pa rin siya sa current trust fund plan ng 2020 ng CDR. Yun yan ang 2019 sir, pero itong 2020 nga sir ang pinag-usapan natin. Hindi magagamit pa rin siya. Magagamit na. Kasi yun na nga lang yung mga naniningil ngayon, yun ang inaantay namin yung trust fund plan na approve ng audit. Hindi ko maintindihan. In-approve natin yung utilization ng trust fund. May plano yun eh. Pero sinasabi na 2019, yun. Last year na. Oo nga ho. Oo nga ho. Pero hindi, nagtagal lang po ah. So 2019, trust fund, nag-approve tayo na pwedeng gamitin last year. Tapos merong plan yun. O, tapos, kung 2020 na, yung 18 pababa, pwedeng gamitin without another resolution. Kasama sa plan kasi na-order sa requirement kasi sa COA regarding sa utilization ng CDR. Di ba nung exit conference dapat may plan up together with the resolution ng council. Yung isa sa mga binigyan ni na-discuss na EOM. Pero nakamali ang COA kasi ang akala nila yung 30% na ginamit doon is current without declaration ng calamity. So, dinner po yun na yung EOM nila is yung utilization ng 30% doon is nasa trust fund. So, yun yung nilinaw nila sir na talagang kailangan ng trust fund plan approved by the resolution ng specific project. Sabi ko, yung hindi kasama sa reprogramming yung trust fund lang, sir. Kasi yung 2019, bagong plan yun. Tapos yung dating para ng 2017 saka 2018, yung team project pa rin yung nandun. Oh, parang mga pwede bang isa-isa nyo sa amin? Magkano pa yung balance ng trust fund ng 2016? 2017, 2018, 2019, tapos yung current appropriation natin ng 2020, i-yearly natin para Yes, sir. natin. Yung sa special trust fund ng 2016, sir, wala na po. Fully utilized na yon. Yes, sir. Kasama yun last year na source of funds dun sa inapprovean ninyong resolution ng trust fund. Yes, sir. Yung 2017 is 9,074,584.19. Mayroon sir, may mga project na nakaline doon. Tapos yung 2018, 9.4. Tapos yung balance ng 2019, yun yung 16.8 million sir. Yun yung 2019, yun po yung wala pang paglalaanan, yun po yung ginawa ni Ma'am Weng ng
reprogramming wing. Kasi yung parang sa reprogramming pertaining dun sa current lang. Pero yung trust fund, hindi reprogramming ang term doon. Kundi trust fund plan lang. Here, is completeness of the time. Diba? The situation. Hindi ba pwede ang gawin na lang muna natin kung ilang amount pa yung kailangan ng sugar, ilang amount yung kailangan ng sugar natin, lalabas sa sir. Huwag mo po sir, huwag pinigil yung situation. Hindi ba pwede gano'n na lang muna, mamaya isang pagkita na natin sa mga kailangan kayakan kasi ay pinigil din na mapagpapit sa mga Di ba, hindi ko lang ang situation natin yung kung nag-declare na si President ng lockdown. Pero so far, di ba may skeletal po kami. Tuloy pa rin po kasi yung internal transactions natin. yes, I agree with you, but in this situation, ano ba pinigil nyo? Yung pabayad tayo ng utang o yung tutulungan yung mga tao? Nasa inyo na yun, sir. Kailang i-take the opportunity lang naman para minsanan sana. Yes, sir. Okay, sir. Marami tayong gobyerno sa ilitan na mabilis sa sitwasyon natin. Para na lang wala ko ng mga tanong-tanong sa mga videos na realities natin. Kaya sabi ko, ano na ang suggestion is, yung gagawin nila lang natin ngayon na sitwasyon. Okay, sir. Isasama ka natin yung mga videos, wala ko naman tinatanong. Pero kung magkasabi sa akin, kailangan natin pupunan ang sitwasyon para sa mga kababayan natin. Sa copy, sir. Copy. Kaya ang sabi ko, pwede ba na hinipay ko muna natin ito? Ang ano na yung araw na kailangan na natin? Ako hindi ako alam. I hope you get the video of what's inside my mind. Yes, sir. Yes, sir. We understand you, sir. Okay, sir. Out of the 35 million, ilan doon na free? Ilan pa yung kailangan natin? Iyan, sir. Yung 16,810,139.47. Yes, sir. Okay po. So let's first talk about 15 million. Out 2019 to 2017 kasi meron tayong 34 million. So, assuming na yung 2017 at 18, which is 18 million, naka-reprogram sa iba, let's focus on 2019 first, 16 million. Pwede ba yun? Hindi natin lang yung bridge na kayo. Pwede. Pwede ba yun? Then after this situation, kailangan natin bayaran yung mga Sunod na lang. Dapat. Kasi we have 16 million plus yung current natin na 31 na 20 for 21 for 2020 35 million. So we have a budget of 51 million in totality. Any questions? Okay ba yung ganun? Sir, sa 2020, yung 70%, pwede ho ninyong i-declare na part of the quick response fund. Opo. Pero magbabago lang ho kami ng presentation. Ilagay na lang ho namin yung total. Okay, sir. Okay, sir. In the meantime, sir, okay po. Other sources. Yes, sir. Yes po. Okay po. Yes, sir. Opo po. Hindi kasi ito lang yun.
Yung revise. Revise pa, ano? Yes, sir. Utilizing the 70%. That's siguro. So, Sir, i-clear ko lang po para the 70% and the quick response fund mapupunta ho sa ating relief goods, food and non-food, procurement of medical supplies, laboratory kits, testing kits, hygiene kits, procurement of personal protective equipment and sanitation and disinfecting solution, at saka yung sa livelihood po na ibibigay sa mga affected families. ito yung 70% ng current natin sa 70% sir, including the 30%. Kasi the whole calamity fund po natin magiging QRF na po. The whole, The whole. 100% na, hindi na 70%. Including din po yung ating 2019 trust fund. Para mag-general na program na Bakit ihinalo na nga? Maglalagay po tayo ng disaster recovery and rehab in case sir na affected yung ating agricultural supplies. Kailangan po natin ng pesticide or i-disinfect din kasi baka affected din yung ating mga tanim. Okay po. Okay sir, sige po. Pronouncement po kasi ng Malacanang is magbibigay sila ng free. Pero unahin daw nila kasi yung NCR, yung most affected. Kasi ang available yata is imported, mahal. Tapos paano pa natin baka mamaya malok in transit pa kung sa abroad tayo. Opo, preparedness yan. Anytime naman yan, January to December, pwedeng gamitin yan. In times of calamity, pwede na ho. Pero itong 35 million, sabi ko nga, From the spiritual. Can I suggest the body? So, sa technical, okay na ho. With regard to projects naman, nabanggit ni Ma'am Wayne na food, non-food, goods, health, equipment, livelihood. Meron ba kayong i-suggest pa na gusto nila pagtukan ng mga country? Wala. Kasama ba? Kasi, Councilor Bakay? Kasi nung nag-meeting kami, kasi ang bibigyan na kasi lahat na eh. Wala nang mayaman, wala nang mahirap. Kalaban man o hindi, sa politika, bibigyan na lahat. Pati councilor, bibigyan na lahat. Wala nang malalampasin. Yung usapan namin, wala nang malalampasin sa bahay. Per family, ang usapan, bibigyan lahat. 6 kilos at saka pinsan. 6 kilos na bigas sa pinsan. Wala nang lalampasan yung usapan. Kaya, wala na lahat. Ang problema ko kasi kagabi, kung bibigyan natin lahat, so kung 100,000 ang Tagalaninos, divided by 5 muna, 20,000. Times 300 a day, 6 million a day. Parang hindi yata, baka hindi kakayanin. Hindi talaga magbibigyan lahat eh. Pero yun yung namin usapan namin Hindi, kahit yung kasi usapan, sa tayo kukuha ng pera, ganun.
One time lang po kasi 25,000 packs for 25,000 families. 25,000. Family per family. Yung ang problema po kasi sir, sa CSI, ubus na stock, kukuha pa sila sa Manila. So, ang usapan nila, baka weekly silang mag-deliver. So, yun nga, kung paano natin i-distribute nang walang magre-reklamo. Yun ang dilemma ngayon. We have the money, pero yung ano. Oo. Yes, sir. Yes, sir. Oh. Oh, 6 million. Lahat yun nabigyan natin. Oh. Paano kung tumagal ito ng buwan? Yun, hindi lang yung total binibigyan namin natin. Nadutoy bagas ng kapsulay. Nadutoy bagas ng kapsulay. Ano? Wala pa. Ilang araw pa lang eh. Hindi naman ako naniniwala na lahat ng household dito inaubasan na agad 3 araw. Meron pa naman, medyo naman natin nag-stack kahit 1 linggo, ganun eh. Pero ibigay natin ngayon lahat, kung tumagal ito ng 1 o 2 buwan, wala na. Ewan ko. Basta ang importante mabigyan lahat. Muna. Okay ba daw sa barangay o basta Sa barangay lahat, bibigyan. Mabibigyan lahat. At problemado talaga. Lahat problemado namin sa barangay. Karamihan. Magandang umaga po. Base po sa napag-usapan po ng crisis management team, since aside po dun sa pondo po ng city, meron din pong QRF ang mga barangays. So pagsasama-samahin po natin po, although alam nating maliit yung pondo po nila, pero makakatulong din po yun, makakadagdag. So kanina po during the speech again of our President Duterte, ang kanya pong directive for the immediate relief is for the barangays to assess kung sino po talaga yung most affected. Tapos mag-augment po ang city. Doon po tayo papasok. Kasi hindi rin po talaga natin alam kung hanggang kailan ang duration po ng ating sitwasyon ngayon. So we have to use our resources wisely. And kailangan po i-prioritize po natin kung ano po talaga yung kailangan natin muna for the meantime. Yun po yung suggestion po ng crisis management team. yun na, hindi piniliwan i-give. Mag-video. Kaya po, kung pwede po sana, wag po tayong magpa-pressure sa social media. Yan po kasi ang malaking pressure ngayon sa social media. Nagkalat po yung mga, sad to say, mas marami pong nag-click, mas marami pong nagdi-demand na kaya namang bumili ng pagkain kaysa dun sa talagang walang-wala. So maging vigilant na lang po tayo sa pagdidesisyon natin kung sino po talaga yung nangangailangan. Dahil lahat po tayo ngayon affected. Chairman, Councilor Oscar Bon, Councilor Gano. Ang aking naobserbahan din sa crisis na ito,
ang accessibility ng mga tao sa barangay na pumunta sa bayan na bumili. Ang problema nila, karamihan, walang masakyan. Kailangan sana ang mga barangay officials mag-provide sila ng maski iba schedule na sasakyan. Mayroon silang tira, alam ko yan eh. Ang Tagalaminos, hindi pulubi na bayan eh. Hindi pulubi ng mga tao ang Tagalaminos, hindi tamad. May kanya-kanyang tira yan. Ang problema lang, wala lang silang masakyan na pumunta sa barangay sa bayan. Kaya yun ang gusto kong masabi kay ABC na i-utilize nila yung mga transport na pwedeng gamitin. Ganyan din dito sa ating syudad. Kung ano man ang pwede nating magamit na mga sasakyan, mag-assign tayo sa bawat barangay na may schedule na masakyan ng mga tao na pumunta sa bayan at may ibalik sila sa baryo. Yun lang ang isang number one na kailangan natin, palagay ko. Yun lang po. Saka dapat po sana yung barangay, i-obliga talaga na yung isang pamilya, isa lang ang lalabas. Yun ang problema kasi yung iba kasi nagpapanik. Lahat ng isang buong pamilya pupunta sa palengke, nanginginig at paano natin makakwarantin yung mga yun? Dapat yung barangay ang gawin nila, yung bantayan talaga yung isang pamilya, isang lalabas talaga. Kagaya ng ginawa doon sa China. Yun lang po, yun ang pinakamaganda sigurong gawin natin yung i-quarantine talaga sila. Isang pamilya, isa lang yung lalabas talaga para hindi po makapikto sa atin. Hindi naman. Yan so, tungkol po dun sa concern po ni Kagawad Boling po, kung nakikita niyo po yung mga buses natin ngayon, naka-deploy na po yan, may mga schedule na po. Plus, kanina po tumawag po si former Mayor Art Celeste, yung 3 bus po nila sa Kalinga sa barangay, i-deploy din po nila sa atin, ipapahiram din po nila para mag-transport, mag-shuttle ng mga kababayan natin. With regards po sa quarantine po, bago po tayo nag-start, kung nanood po kayo, sa direktiba po ng ating mahal na Pangulo, talagang ang kanya na pong term is total lockdown. So maging siguro po yung mga barangay, tama po si Kagawad Ranoy, maging stricto na po tayo sa pagpapatupad. Ang sabi niya po kanina, inuutusan ko ang mga militar, kung may mga stranded sa inyong mga lugar, mag-provide kayo ng masisilungan at pagkain ng mga mai-stranded sa inyong lugar. Yun po yung kasalukuyan at pinaka-latest na pronouncement ng ating Pangulo po. Mr. Chair, Before i-supplement ko lang, I think willing naman yung barangays tumulong talaga. Kasi sinabi ni Councilor Boling, Councilor Ranoy, sinabi din nyo. Ang problema, I think hindi naman nila pwedeng isugal ang buong barangay calamity fund nila. So ano naman yung makukuha nila out of this 50 million na ito? Paano naman mabibigay sa kanila? Kanyari, they can provide transport, they can provide goods, they can also provide shelter. Matanong, paano dadaan sa kanila yung goods? Kasi yung pera nasa city eh. Paano mapupunta sa barangay? Kasalukuyan pong nagmi-meeting ngayon ng crisis management team regarding sa distribution po ng mga relief goods. Kahapon din po regarding sa transpo, kung mayroon pong resources ang barangay, ang city po ang magpro-provide ng gasoline. Tapos yung mga kaninang umaga rin po, nag-start na pong magpamigay ng mga disinfectant solutions sa mga barangays. At kung ano po yung mga pangangailangan po ng barangays na kaya naman po natin i-provide, pwede naman po nilang ilapit sa atin. Ang bottom line ko lang ma'am, if we require the barangays to work, hindi natin siya ng gawin. Para at least. Hello, actually yung concern ni
Councilor Bowling. Maganda 'yon. Pero ang problema ng barangay, ang sasakyan lang sasakyan lang ng barangay yung patrol na binigay ko ni board member rin. Plus yung mga iba wala ng TNB. Alam nyo, lahat ng DPW namin naka-deploy. Kinitik sila po yung monitor yung mga dumarating sa mga barangay. Yun din po yung ginagamit nila, umaga at saka tanghali. Kaya talagang hindi kami makapag-provide ng sasakyan para sa mga publiko. Kaya nga nire-remedyo ng LGU yung maging private yung mga sasakyan para magamit. Yun lang po yung iparating ko sa inyo kung ang status ng aming sa mga barangay. May question rin ako in support to that issue. Kasi may suggestion rin ako na pwede ba nating i-deputize, kaya bawat barangay kumuha tayo ng 2 jeep. Yun yung parang shuttle nila. Kung may private na jeep, green plate, yun yung gagamitin, 2 kada barangay. Para may schedule na bibili sa bayan, adapting yung social distancing. Pero meron rin kasi ko ng street nga na stay at home. So paano po natin babalansin yung stay at home pero bigyan natin ng pagkakataon kumain yung tao? Di ba? May ganun. Anong standard? Kung sa amin po ang standard, at okay lang naman kung lumabas, basta i-maintain natin, maging strict tayo dun sa one person per family na lalabas para bumili ng kanilang mga pangangailangan, basic needs, at magbayad ng mga kailangang bayaran na nandun po sa nakapaloob dun sa guidelines ng ating gobyerno. So hindi dapat po malinaw sa atin yon na hindi po total lockdown, na hindi po pwedeng lumabas ang mga tao. Kaya nga po may pass para po merong allowed na pumili ng mga kailangan po ng pamilya. So yun lang po siguro sa barangay din po ang bagsak nun, yung strict implementation po. Mamal, bakit kung magkaroon na lang tayo ng oras? Ito, halimbawa, alas 7 hanggang alas 10, ito lang yung pwedeng bibili, lalabas ng tao na bibili. Mula alas 10 hanggang alas 12, wala na makitang tao sa labas. Pagkatapos alas 2 na naman hanggang alas 4, yun lang na naman yung pwedeng lalabas ng tao. Pagkatapos, pagdating ng alas 5, doon lang sa barangay hanggang alas 8. Pagdating ng alas 8, clear na lahat yung tao na wala na naman doon pan. Maglalagay na lang tayo siguro ng oras para lahat kami uniform yung katupad din namin sa barangay namin para makontrol na namin yung mga lumalabas. Alas 7 hanggang alas 10, dapat wala, 7 to 10. Okay. 8 ng umaga. Ang sinasabi po yata ni Councilor yung pamamalengke po. Pamamalengke para wala nang lalabas sa barangay. Alas 7 to 10. Wala nang pag dumating ng 10, wala nang lalabas, wala nang papasok. Pag naabutan ka ng 10 na hindi ka pa nakapasok, nakauwi, hindi ka na piling papasukin. Di ba mas lalong pinadami mo naman ang tao sa mga oras na ganyan? Hindi, umaga sa kahapon naman eh. May umaga, may hapon. Ilan ang households natin? 20,000. 20,000. Sobrang hatiin natin. 10,000 sa salon, 10,000 sa hapon. Hindi naman lahat siguro bibili eh. Hindi rin natin ito. Kasi ngayon, hindi makontrol, hindi kaming mga barangay, hindi namin makontrol yung tao namin, hindi namin makontrol. Pero pag binigyan nyo kami ng uniform lahat na ipapairal namin sa barangay, siguradong i-impose namin, makukontrol namin. Kaya meron suggestion na merong shuttle nga. Kaya may 2 jeep kada barangay. Pwede ba yun? Per hour, meron sigurong 10 balik. Pero guys, hindi pa rin makukontrol, may tao pa rin bawat oras, bawat minuto, mayroon pa rin tao na kuwan. Hindi yun sa distansya ng barangay. Kunyari, yung magagaling sa Dulaca, i-consider naman ninyo yung time ng travel. Pagkatapos yung time na mamalingke, gano'n, may schedule.
bahala na yung barangay official na mag-schedule ng trip doon, bawat barangay. Oo. Sir, ano lang, pa-remind lang po, ang mga grocery po, bukas ng alas 9. Ang nagsasara po sila ngayon alas 5. So, baka, ibig sabihin, pag ganun po yung schedule natin, isang oras na lang yung mga grocery. Ano po yung mga Sige, before we continue kay Ma'am Miles, pwedeng tapusin muna natin yung budgetary requirement. May tanong ba tayo sa ating City Budget Officer at City Accountant? So for now, meron tayo more or less 50 million na gagastusin para dito sa prices na ito. Mga question last. Meron ba tayong inalak? Meron kasi proposal ng isang araw na magbibigay ng financial assistance sa DHW by Councilor Apple at saka yung mga let's say frontliners natin sa barangay. Meron ba tayong naalap dito na financial assistance dito sa ating plano? Yes sir, may nilagay po ako dyan na 4 million for food assistance, cash assistance sa mga affected affected individuals or families. Yun po yung generic na ginamit ko. Isa naman nilagay natin na assistance to JOs. Para generic lahat pwede pero siyempre yan sir, papasok yan dun sa assessment ng DSWD oo, yung mga supporting pero madali naman ang uusapin kung sakali. Sir, clarify ko lang ba kasi napag-uusapan ninyo yung mga QUB, yung mga jeep, isasama ko po rin ba dyan yung hiring ng mga utility kaya mass transport. Ang suggestion ko, pwede ba tayo mag-alak ng kaunting budget na rental and gasoline for deputized vehicles para at least naka-ready lang. Pwede ba yun? Deputized vehicles. Or kasi kunyari yung sa NCR kasi, kunyari si Victorian Liner nagpahiram ng bus. Kunyari, libre naman yun. Or kung si pamayad sa City Hall. So, technically, hindi naman siya illegal, di ba? Pero ano ibabayad natin doon? Saan tayo hugot ng pera? Wala tayo man. Hindi na kailangan naka-specify na ano? Maglagay tayo ng pondo. Sige. Maglagay tayo ng pondo sa mag-alat tayo ng pondo sa deputized vehicles by the city government to assist our frontliners. Galang muna. No. Magkano kaya? Yung gasolina lang, 500 okay lang. 500 okay lang. Yung gasolina lang. Hindi, 1 million at least. Lagay na lang tayo dito. Kung hindi man maupos, hindi magalaw, pwede na naman natin Guys, like 2,000 a day. Guys, paglagay ka ng 2 weeks. Masyado na malaki kasi yung suspension na mga 1,000 price. Hindi rin, manungan trip ni BMI. Ha? Manungan trip. Ha? Okay na po, 1 F lang sir. May magamit lang. 500,000. 100,000 lang. Kalahati diesel, kalahati milyon diesel, kalahati milyon rental. Hindi rin. Ang deputized vehicles, kung kunyari, merong papahiram ang 5-star na bus, meron tayong private jeep na kapahiram, ang gagamit natin. Pero wala. Malamit eh.
Any other questions regarding budget? Vera, last question. Empleyado. Siguro, with regards sa shuttle, i-propose natin sa Mayor of Barangay. Kasi sila yun eh. Kasi baka mamaya ayaw naman nila ng shuttle, gaya na sabi ni lalabas sila lahat. So, basta ma'am, yun ang suggestion ng iba sa amin na may possibility tayo mag-shuttle. Pero siyempre, depende pa rin sa CBR. Mas maganda na lang ibigay sa barangay na lang. Kami na mag-aakit yung mga trabador namin. Okay, last question. Hello? May napanood po ako kanina na direktiba ni Secretary Bilyo. Lahat po ng empleyado bibigyan ng 5,000 per hit. Paano po, may idea ba kayo kung paano natin makuha yun? Siyempre, sayang din kung makakastos nila. 13 month pay, mo, parang kasama mo. Any other questions regarding budget? Last, very last. Mr. Chair, kasi narinig ko dun sa TV rin, base sa kon ni President Duterte, yung 13 months daw dapat may bigay na ma'am para magamit na. Baka pwede naman na ma'am. Sir, may ano din po si DBM Secretary. Naka-work from home po tayo na full ang ating sweldo. Kaya hindi po daw dapat i-release ang 13 months pay. At sa PDB po, kasi last year hindi tayo kasama sa listahan kaya hindi tayo na-validate. Ngayon naglabas po sila ng bagong listahan na kasama na tayo. Iba-validate po nila muli. Kaso, ganito nga ho yung sitwasyon natin, kaya pending pa rin ho. Anyway, ready ng payroll, ready ng pera. Anytime pa sinabi ng PRP ko. Correct. Nabibintas ni Bra. Ni Bra ko lang nagbinuwakin niya. Hindi, kami na. Kasi, Okay, kung wala na, thank you very much Madam Rowena Ruiz and Madam Acosta. Huwag kalimutan ang ating mga DO, at ang mga frontliners ng mga konsihal. So, let us again continue kay Ma'am Miles. Any questions to our CDR department head? Ayatut, yung pagbibigyan na relief goods ay hindi lahat. Yun ang nakuha ko nila. Isa-marek lang natin. Hindi lahat ibigin natin agad-agad. Pinipili nyo yung mga most vulnerable o yung affected. Tama ba yun? Doon ang atikot natin. Ngayon po kasi kasalukuyan silang nag-meeting. So hindi ko pa alam what will transpire from the meeting. Kasabay ko ngayon. Pero yung kahapon ko, ang decision ko talaga, sana all. Parang yun na nga eh. Pagbigyan ng isang iba, pagtimagan ito. Para sa akin ha, personally, dapat kung usually, alam naman natin yung mga pictures natin na palagi natin binibigyan kung ganito palagi. Yun ang unahin natin. Yung mga nawalan ng trabaho, yung mga idiots namin, huwag naman lahat.
Ipaparating ko po yung suggestion po Ito ninyo. lang ang tingin ko. Parehas ko ng tayo. Hello, Mama. Ito wild suggestion lang. Pwede ba natin gawin na yung mga namamalingki natin is yung may schedule sila, halimbawa 5 barangay for Monday, 5 barangay for Tuesday. Diba? Yung mahirap. O kasi, yung iniiwasan kasi natin yung volume ng tao dito sa bayan. So kung halimbawa, yung gagawin natin 10 barangay a day, at least nalilimit yung tao, yung volume ng tao dito sa atin, bayan. Madali lang naman kasi kinabukasan, hindi naman kasi yung mga barangay araw-araw silang mamamalingki eh. Lalo na doon sa dulong baryo, namamalingki yan sila once a week lang kasi mahal lang pamasahe. So, mostly mamamalingki mga yan, once a week lang. Parang mas maganda yata yung everyday. Kasi pag bilang ng tao ay bibigyan, sigurado yung mga kapitan na kalaban naman dito sa Hindi, kasi alam naman nila ngayon yung sitwasyon na kailangan nila talaga may pundo sa bahay nila. Diba? So, hindi mo naman masasabi na namalingki ngayon, bukas mamamalingki ulit. Kasi mag-i-stack na yan dahil yung TV nila ngayon, sumasakay sila ng tricycle. Back and forth magkano na yung pamasahe. Let's say ako doon sa Dulacat, ang layo-layo nun eh. Wala ka naman na araw-araw mamamalingki ako. So, kung ako ay may budget, talaga mamamalingki ako for 1 week na yun. Thank you. Maganda po yung suggestion ni may suggest po na para mas ma-experience natin ng maayos. Kung pwede pong gumawa ang body ng resolution, kaya po nung pinapakita ni Kagawad Carol dito, para i-cascade na lang po natin sa mga barangays at wala po silang choice kundi i-implement. Yes, siguro yung issue na yun, baka pwede pa nang pag-usapan ng medyo matagal-tagal kasi medyo komplikado eh. Isa ngayon nakikita naman natin yung sitwasyon, medyo okay pa naman eh, wala pa naman yan ha, diba? So, medyo komplikado yun. Ano yun? Ano pa tayo topic natin, ba? Yung mga question, ang topic pa rin natin is yung state of calamity, pati yung reprogramming. So, pero kanina kasi budget ng usapan ngayon, operational. Kung may questions pa kayo. Kung wala na, proceed na tayo. Kung mag-proceed na tayo, mayroon akong isang agenda. Meron ba tayong concern kay Ma'am Mel? Wala na akong concern doon eh. Any other last question kay Ma'am Mel para natin sa Yung napapansin ko po, dahil may agricultural supply po ako doon, ang isa sa pinaka-naapektadong sector po natin dito is yung transport po. Alam po natin yan na pag hindi sila nakapasada ng isang araw, wala silang ibibigay sa pamilya nila man. Paano natin gagawa ng paraan yun? Kasi kita ko yung mga critical pag-depensi nung pumunta ako dun sa Panto, nagkukumpul-kumpul na naman sila dun sa night meeting. Kasama po yun dun sa plano po na sila po yung priority na bigyan po ng assistance. So pagkatapos ko po dito, magpuproceed po ako sa crisis management team kung ano po yung napag-usapan. Yung mga napag-usapan po natin dito, broadcast po natin. Ma'am, sana asap na yung distribution ng relief natin kasi kawawa na kami mga barangay council sa barangay po namin. Kawawa na po talaga kaming pinagre-reklamuhan ng
yun lang ang gusto kong iparating sa inyo. Dapat sana asap na po yung kung may ibibigay ng sa amin, dapat ibigay na po kasi talagang araw-araw na kaming maraming naririnig. Pati post marami na lahat ng mga barangay council sa kartilan ng barangay po. Sana asap na po yung pagbibigay natin. Thank Noted you. po. Pero nakita ko po kasi kanina may mga barangays na po na nag-start na mag-distribute. Mamal, alam mo po kasi doon sa barangay, yung mga ganun na nagbibigay ng mga wala nang maibigay kasi malayo. Kami naka-ready na rin. Ako sa barangay Lupak, ready na rin. Hindi ko lang ma-distribute kasi kulang nga. Kaya papaunahin ko yung LGU na makapagbigay para pag naubos yun, yung mga hihingi pa sa amin, mayroon kaming ibibigay. Yun yung kwan namin. Hindi namin ibibigay na ibigay na lahat, pinsanan, hindi ko. Yung mga nagbigay na barangay council, hindi ko alam kung saan pa sila kukuha pag dumain ulit ang mga konsultuhin nila. Opo. Noted po. Yung pinag-uusapan po nila ngayon, yung mode of distribution na po. So may mga nakaprepare na po tayo. Any questions? Ano? Okay, kung wala na, thank you very much sa mamailing mga response. Good luck po. Namin tayo pakita yung mukha namin na halagang ano? So, recap lang, Ma'am Luz, to resolution. Yung resolution declare the state of calamity under the state of declaring Alabina Suppress under the state of calamity. Yun yung utilization of the 2020 disaster fund. And yung plano doon. And then yung resolution reprogramming the trust fund and current reprogramming the trust fund plan. Noong na ba yung pengalaban na to eh? Ha? Sure, yung una po is resolution reprogramming the 2019 trust fund of the calamity fund of the city of Alaminos. At yung in relation to that, resolution declaring the remaining 70% of the current calamity fund of the city of Alaminos as part of the quick response fund. Tapos yung resolution declaring the city of Alaminos as calamity. Under city calamity. Hindi na yun. Yung state of calamity, yun na, ipasok na lang dun yung 70%. Tama ba? Naturado. Kasi yung state of calamity, ginagamit mo na yung 70% kung to quick response. Oo, hindi na kailangan separate. Ihahalo na lang. Okay, and then we proceed to the proposed ordinance by Councilor Carol. Meron pa tayong copy ng ordinance no po, fellow councilors. Ito po, actually, proposal po ito, hindi proposal, na approve na po ito ng ibang city, actually from San Pedro, Laguna. So, nakalagay po rito yung ito yung COVID-19 Management and Control Ordinance of the City of Alaminos kung saan in-adapt syempre yung EO 922 ng ating Pangulo. Pero yun nga na po, ginawan po nila ng mga guidelines yung bawat yung mga nakalagay sa ano po, sa EO 922. Kaya po nung andyan po yung mga definition of terms, kaya po nung sa curfew, yung sa social distancing and mass gatherings, yung closure publicly owned places, yung sa dito yung travel and transportation, hindi ko ba napag-usapan natin mass transport facilities shall be suspended, pero depende po sa atin kung gagawa natin ng i-regulate natin o totally suspended na. Andiyan din po yung commodity and price control and monitoring kasi marami na rin pong complaints yung nagtataas pong price sa
palengke kung kaya po ba natin siyang i-regulate. Yung community quarantine, actually, kung pwede pasahin na lang po natin lahat, kung okay po sa inyo, pwede natin sigurong pag-usapan sa next session po natin. Proposal ko lang po ito, kung mamalak natin ito. Okay. Suggestion? Councilor Serino na to. Okay yung propose sa ordinance ng Silotaro. Ang inisip ko lang, baka hindi na timely ito kasi may penalties dito nakita ko. Sa penalties yan, nangailan tayo ng public hearing eh. Ano natin yung ganyan kasi sa convention? Hindi, public hearing ang sinasabi ko, hindi yung committee hearing. Opo, pwede naman po natin invite sa next session yung mga barangay captains, saka yung in-charge sa committee on health ng barangay. Parang, pwede ko bang sabihin yun of the rest? Yung one time, suspend natin yung rules, tapos para i-declare natin public hearing, tapos doon na pag-uusapan yung regarding sa ordinance, and then pagka-list ng suspension ng rules, doon na rin po natin ipapasa yung ordinance. Off the record. Possible po ba yun? Oo. Schedule na lang natin. Sa calendar na lang natin sa next session natin. So, with that proposal, siguro I suggest, since ito nga yung panahon natin, pagka may meeting na lang tayo dun sa conference hall, sabay na lang tayo. I-consult kung okay ito natin. For the meantime, paralan natin, coordinate with our chairperson ng CBRRM to regarding the said ordinance. So basically, ito rin naman yung pinagagawa natin. Ilalagay lang natin sa papel. At saka i-detalye lang natin kasi maraming magulo at nag-overlap ng mga provisions na ginagawa. Any other question? O kung wala na, we proceed to action muna natin. We proceed to the other one, the proposed resolution, temporary suspension of the jury tricycle franchise. Sa tingin ko, suggestion ko lang, sundin na lang natin yung ego. Huwag na natin siyang guluhin. Maglagay tayo ng resolution, baka mamaya may kontra na provision doon. Kasi nung susundin ng mga ngayon, ya? Wala namang provision dyan, wala namang kanya. Wala. Kulong. National naman yung suit kasi na kailangan ko. May SRP naman na binigay eh. So, isama natin sa ordinance mo. We are under state of calamity. Di ba? Pwede natin yung konti. Naparad ko kagabi, pag na may overpricing sa palengke o kahit nagbibenta online, pag i-report sa DCI o sa police, pwede na hulihin. We are under state of calamity. So, yun naman, this proposal, this resolution was proposed kasi nung nag-meeting with the punong barangay the other day, napag-usapan nga na isususpend dahil sa COVID, isususpend yung operations ng mga tricycle para bawasan yung mga tao. So, it was also proposed dito na gumawa tayo ng resolution. So, what do we suggest? Councilor Banradok suggests na since may EO naman na, para hindi naman natin parang ginugulo, okay pa kayo na let the EO stand na lang? Or we make our own resolution pa? Any comment? Ay, ito pala si Sir Max. So, can you give a little time for Sir Max?
Magandang hapon po. Actually, yung executive order po, ginagawa na po namin bawat barangay po 20% lang po yung allowed na mag-operate. Yes, kaya. Yun lang po. Off the record na lang yung sinabi ni Sir Mac po. Basta Sir Mac is implementing the executive order. And all of us should support and comply with the executive order. Since hindi rin tayo makapenalize kasi wala rin public hearing, hindi rin tayo makalagay ng penalty clause. So agree po tayo lahat sa proposal ni Councilor Doc to just follow the EO of the executive office. And objection, hearing na, okay. So, any other guests? Kano pa? So we'll now lift the suspension of the rules. What is the pleasure of the body regarding item number 1 under proposed ordinance? Pwede naman speaker natin ng second reading eh. Napos reading natin ngayon, di ba? Nabasa na natin eh. Tapos second reading natin sa next regular session natin. Or session na. Regarding the said ordinance, I move that we calendar the said ordinance for second reading. Yes, in our next session or special session. It has been moved by Councilor Cesar in the second. Seconded by Councilor Secondera, Chairperson of CDRRN. To calendar the said ordinance in our next regular session or in the next special session. Any objection? Hearing none, the said ordinance is calendared for second reading in our next regular session or special session. Request ko lang, basahin po natin, tapos lahat po ng ating mga suggestion, ilagay na po natin dito para isahang public hearing o isahang hearing. Isulat nila po, tapos si Secretary nila po ang bibigay kay Ma'am Liz. Next item, resolution declaring the City of Alamis Pangasinan of the State of Calamity. Sorry, Mr. Chairman, I move that the resolution Councilor Michelle Secundera, Chairperson of It's been moved by Councilor Secundera to include the said item in the business of today's deliberation. So ordered. Next is the resolution, title? resolution the programming. The programming the trust fund of the year 2019. Councilor Yung balance ng 2019 trust fund. What is the motion, Councilor? Include natin, because of the day. It has been moved by Councilor Sorry. May business na sa business of the day na ba tayo? Wala pa. I move that the same be elevated to the business of the day. It has been moved and seconded that said item be included in the business of the day. In objection, hearing none, the said resolution is included in the business of the day. Ano, Secretary? Yung tricycle franchise deleted na sa agenda. That proceed to the business of the day. The first item is the resolution reprogramming the 2019 trust fund of the calamity fund of the City of Alaminos, Pangasinan. It's been moved by Councilor Cirilo, seconded by Councilor Rapago for the adoption of the said resolution given the plan given to us by our city council. City ballot agency. Any objection? Hearing none, the said resolution is hereby adopted. Next item. Resolution declaring the City of Alaminos under the state of calamity. Councilor Secundera. It's been moved by Councilor Secundera, seconded by Councilor Doc for the adoption of the said resolution. Any objection? Hearing none, the said resolution is hereby adopted. Any announcements?
resorts to suspend collection of rental payment of leases, especially business businesses. Halimbawa, Nepo, yung mga list ko, di ba? Sarado. Hindi naman sila makakabinta, hindi sila makakabayad. Suki. And the waiver of penalties and interest on unpaid balances. Pati yung mga pautang, nagpapautang. Oo, isama mo na yun. Isama mo na yun pati yung mga nagpapautang. Suspend lease o suspend penalty, delay the payment? Suspend the collection Oo, suspend na collection. of rental. Oo, pati Tulad ng water district, tulad ng Panilco, tulad ng PIR, dahil binili nila yung file ng mga return. How many months ang ating suggestion? Kasi automatically it will terminate when the issue of COVID is already gone. Hindi, parang for example, April 14 na tapos. isama mo na pati yung mga... They have 1 month to pay the month of March, yun ba? Kaya parang sa DAM, Ang ginawa nila po sa PIR, 15 eh. So isusunod tayo natin doon. pwede naman. May 15. Yung deadline nila na April 15, minute nila na 1 month to May 15. Tulungan ng tricycle. Oo, lahat na dito sa... Bakit na ba? Lindingan, pati lindingan. At sa BIR po, ang pagkakalam ko, ang suspended po yung annual tax. Pero yung monthly revolving tax at is pa rin po. Yung lindingan. Hindi, kasi kung yung tayo ay yung monthly na VAT, the excise tax, hindi na makakabayad dyan, hindi nagpipinta yung mga tao. Wala naman silang operation, so paano sila magbabayad? I don't know, pero pati dapat sana yun, wala na, hindi naman sila nakakabinta yung VAT, saka other percentage taxes na monthly. Sa tingin ko, hindi na rin ito. I-resume na lang nila sa May, sabay-sabay, para hindi magulo. The proposal is to suspend the payment, the collection. Resolution requesting the Pati linding. lessors. So then, we will send copies to the lessors. Pati linding. Mga linding. Mga Oo. Request, again, the government emphasizes na it's a request by the government. Pero bahala pa rin ang private sector kasi hindi sila pwede pakialaman. So, can we agree? Lessors, Hindi. Pati yung mga linding. lending institution, utilities, the basic necessities to suspend to a month after when it is paid. The collections from March extend to May. I think Councilor Jojo is volunteering himself for second. Any second? Isuti taga-tulog. So is there any objection with our unassigned business to the agenda? No objection, we can proceed. So there is a proposal, there is a motion by Councilor Silidrodong and a second. Seconded by Councilor Secundera, Councilor Season, and Councilor Rabago for the adoption of the said resolution. Any objection? Inclusions, amendments, hearing none, the said resolution is adopted. Any other announcements? Unassigned businesses, you want? Announcement lang po, tumawag po si Madam Admin and you are all invited for the relief distribution at Barangay Linmansangan po bukas at 6 o'clock in the morning. Ang meeting place po ninyo ay sa harap po ng Don Leopoldo Season Convention Center. Alas 6 po ng umaga. So, sino makakapunta? Alas 6. Linmansangan, alas 6. Especially daw po yung especially daw po yung district councilor. Ang district councilor natin ay ang ating district councilor for Linmansangan ay si Councilor Cirilo Doc, Councilor Apple Bakay. Alos naman Diego Barangabong, Bulanoy, Kabatuan, Makati, Linmansangan, Tibor, Sulbisa, Kitangkara. Pero lahat tayo invited. Relief goods po. Hindi po. Yung sa City Hall po. Sa LGU po.
So, again, Councilor Appleback, Councilor Dr. Invited po tayo lahat. Kita-kita po ng 6 o'clock sa ating convention. Alam mo, para kang nag-ghost mo sa Kung may sasabay po, meron pong van at saka Nova. Opo. Meron po ba? For now, 1, 2, sasama. 1, 2, 3, 4. For now, we have 4, 5. So, okay. Any other announcements? Ito tayo doon. Michael, sauce na yung aking ibang balay. 2,000 pa. 6:30 ka na. Aga ka. 6:30 si Councilor Dok. Ikaw sila ba tayo eh? Any other announcement? Councilor Patalera, shall we proceed to... Maligaya. No more. Mr. Chair, no more matters to discuss. I move for the adjournment. It is moved by Councilor Patalera, duly seconded by Councilor Bakit, and adjournment of the special session. And now, police special session adjourned. Thank you very much. Magandang hapon po.